So, sabi nga ni Spoke Sari, kakalungkot na yung mga Pinoy sa Qatar ay hindi tinutulugan ng gobyerno dahil pro Duterte. Ang sabi ni Asidre, ako ang tumulong. Ang lupit, sabi ni Spoke Sari Roque, di ba? Kung hindi pa naman wala sa tamang pag-iisip at bangag itong mga nasa gobyerno ni Bangag, bakit si Spoke Sari ang tutulong? Bakit hindi ang gobyerno? Whether pro Duterte sila o bangag, anti-bangag sila o bangag-bangag sila, karapatan ng gobyerno o not karapatan, trabaho ng gobyerno na tulungan itong mga kababayan natin. Bakit si Spokes Hari ang tutulong? 'Di ba? Kasi nga dahil tayo ay naghihikayat na peaceful rally, pero sinasabi nila inciting, mga julul talaga itong mga hayop na ito. Ganun po kabangag ang inyong gobyerno. Ganon kabangag, narinig nyo mismo sa mga taga-Qatar, sa ating kababayan, isa sa kaibigan niya, hindi sila nahuli dahil nagdute-Duterte sila doon or dahil sila ay illegal yung kanilang pagtitipon or what. Kundi dahil sila ay walang mga documents or mga illegal sila or TNT doon sa Qatar. So malinaw pa sa sikat ng araw na ang gobyernong ito ay fake news peddler. Yan po ang katotohanan kasi sa lahat ng kasamaan nila gustong ibato sa atin. Ano, dahil sa sobrang kasinungalingan ng gobyernong ito, bagsak na ang trust rating ni Bangag. Alright? Sa history ng mga presidente sa Pilipinas, only Bangag ang bagsak ang kanyang trust rating, mga kababayan. Habang si Bangag ay bagsak na bagsak, pero high na high naman siya sa pulburon, ang ating Vice President Inday Sara ay talagang patuloy na umaangat at minamahal ng taong bayan dahil nga syempre hindi naman siya bangag. Hindi katulad ni Marcos Jr. na wala nang ginawa, mukhang malapit na ngayong kanyang mukhang malapit na ngayong kanyang mukhang aaratayin na. Nakita niyo ba? 'Di ba? Talagang bumulusok pababa habang siya ay low na low sa kanyang trust rating at isinusuka siya ng taong bayan, high na may naman siya sa pagsisinghot. Okay? Kitang-kita niyo lahat 'yan, mga kababayan. Imagine niyo mga palangga. 'Di ba? Based sa survey from March 15 to 20, April na pala tayo. Last month ay talagang bumagsak ang Bangag, ligwak ang Jutang Ginimis sa 14%, 'di ba? 14% from 33% nung end of 2024, naging 19%, and now 20%, 14% ang kanyang iniligwak. Negative zero pa yan. Negative zero pa yan. While VP Inday ay patuloy na tumataas from 37%, naging 42%. Ano po ang senyalis niyan? Ang significance yan, gising ang taong bayan. Nakikita nila na palubog, lugmok na ang Pilipinas. Lugmok ang mga kababayan natin. Ngayon, pinagbabalot na naman ang kanilang mga bagahe, nilalagay ng logo, ng picture ni Pangulong Duterte, nakasabi doon na may pinost-senior ako dyan, huwag nyo tong tamnan ng bala or else ipapalunok ko sa inyo. Mas may mga nakasulat doon na huwag nyo tong tamnan ng bala dahil hindi ito palayan o hindi ito taniman. Yan ang yan ang nakikita na ngayon. Ayan ang nangyayari ngayon sa bayan. Okay, tutulungan na nga ni VP yung mga nagrarally. Actually, mga kababayan, hindi trabaho ng Vice President ang tulungan yung ating mga kababayan actually doon sa Qatar na yon. Ang may trabaho niyan, yung embahada doon. Kaya tayo may pondo, kayo mga OFW, kinakaltasan kayo ng kung ano-ano, buwis, at kung ano pang mga kinakaltas sa inyo. Yan ay napupunta yung mga pondo na yan sa mga embahada na ang iba dyan
Nilalamon lang nila o ninanakaw nila para yun sa inyo. Just in case na may ma-trouble kayo katulad nito, ay a-assist, i-a-assist kayo diyan, tutulungan kayo i-repatriate or kung may kaso or whatever, legal assistance, gobyerno ni Bangag Jr. Okay? Dahil siya ang nagtalaga ng mga ambassador diyan. May mga pondo po yan. Bakit itong buwaka ng inang asidre na to, tina-target si Spokes Harry Roque, na bakit to hindi si Spokes Harry Roque ang tumulong? Mga bangag na po, mga kababayan, ang inyong mga kongresistang mga kawatan, yung tarantadong yan, na yung utak niya, nasa puwet niya yata, hindi nag-iisip ng tama. Bakit si Spokes Harry? Diba? Susan Alaba, thank you. Bakit si Spokes Harry? Sige nga. Kasi galit na galit sila. Gigil na gigil sila kay Harry kasi hindi nila mahuli at ma-torture dyan sa Pilipinas o maharas. Galit na galit sila. Ang mga panawagan la, umuwi ka dito, Harry Roque. Dito mo harapin. Mga julul. Lahat tinatarget nyo. Lahat gusto nyong gurgurin. Yung mga vloggers gusto nyong targetin. Paano kami makakalaban ng tama dyan? Diba? Kaya diba, anong sabi ko sa inyo? Kung hindi lang ako gugurgurin, kung hindi lang mamamatay alindog yung mga buwaka ng inang yan, ako na ang nangunguna dyan sa EDSA o sa Mindiola para magsigaw na ang presidente ninyo ay adik, authenticated bangag. Do you think pag tungtong ko sa airport, bubuhayin ako ng mga putang inang yan? Di ba? Kaya galit na galit sila. Gigil na gigil sila kay Harry, gigil na gigil sila kay Maharlika kasi ngiwi na kami ni Harry ngayon. May bago kami pauso. Bangag-bangag, may bago kayong pauso. Gawin nyo nga yan. I-hashtag nyo ngiwi, bangag-bangag. Kasi gusto nila, yan ang typical na mga manggugurgur sa Pilipinas. Di ba? Pag hindi ka nila nakuha sa persahan, di ba? Galit na galit sila kasi gusto kanilang gurgurin o torturin o kung ano paman. Kaya po sila galit. Marlika, umuwi ka dito. Saan ba ako nakatira? Definitely hindi sa Pasig. Sa fabricated address na ginawa ni Lisa Tanas. At ganun din ang ginagawa nila kay Harry kasi syempre palos din si Harry. Ngayon, nag-a-apply ng asylum. So, hindi nila basta-basta madampot. Kahit ano pang mga anuhan nila, pakipagsabuatan kung kanino man. Kaya ngayon, itong mga julol na to, yung nakita nyo mga palangga na mga OFW? Gusto ko lang po kayo i-educate yung iba na alam ko na hindi kayo nabe-brainwash. Yung pakikipaglaban para sa bayan o ang pagsuporta kay PRRD, hindi po namin kayo inuutusan o pinipilit. Kusa yan na nararamdaman. If you want to spend money to go to The Hague dito, then go for it. Kasi yun yung nararamdaman ninyo. And I appreciate all of you. Ang dami kong nakachika-chika, picture-picture kami ng mga alindog namin, di ba? So, kusa yan. Hindi ko kayo kailangang kumbinsihin. Walang kukumbinsi sa inyo kasi nararamdaman ninyo yan. Pare-pareho lang tayo. Ako ba? May nagkumbinsi ba sa akin na suportahan ang Duterte? Even the Bangags. Kusa ko yun. So, hindi po pwedeng sabihin ng Bangag administration na ayan, suporta-suporta kayo ngayon sa Duterte o tignan nyo, nadampot kayo o kumusta naman kayo. Where in fact, hindi naman talaga dinampot yung mga taga-Qatar, ay yung mga Pilipino sa Qatar dahil sa illegal na rally na pinapalabas ng gobyerno ni Bangag. At sabi ko nga palangga, gumawa ka man, nagkamali ka man, wherever you are, kahit saang bansa, mga palangga, ay tungkulin ng gobyerno natin na tulungan kayo. Hindi ni Roque, hindi ni Maharlika, ang embahada ng Pilipinas. Kaya nga meron tayong embahada sa iba't ibang panig ng bansa, hindi lang yan mga consular services, kundi pag na-trouble ang mga Pilipino. Pero dahil julul at bangag yung presidente ninyo, pati yung nasa embahada, mga bangag na rin. Baka sumisinghot na rin yung mga hinayupak na yan. Kaya ganun yung kanilang pag-post ng mga kasinungalingan at ganun yung kanilang reasoning. Ito po ay hudyat na kailangan yung kumilos. Lalo kayong kumilos, wag niyong itigil inyong pag-uorganisa ng mga peaceful gatherings ninyo.
Like here, dito sa Netherlands, alam nyo, dito sa The Hague, non-stop yung aming picnic dito. Pinapauwi na nga ako eh. So open yung ticket ko. I mean, not open, wala pang one-way ticket, wala pang return flight. So still open, 'di ba? Kung kailan ako po magsi-stay, okay? Actually, yung mga kaibigan, pero isa palangga natin, kailangang umuwi. Itong isa kong kaibigan, pwede naman siya magstay. Sabi ko, gusto mo, ilabos na natin. I-maximize natin. Kung 90 days tayo pwede hanggang dito si PRRD, let's go. We will think about that kasi may mga eksena din kami na dapat balikan at may mga trabahong dapat ayusin. So lahat ng fake news na ginagawa ng gobyernong ito ay talagang reason kung bakit bagsak ang kanyang trust rating. Recently, nagkaroon ng travel advisory ang China. Ano ang sabi ng China, mga kababayan? Alright, alright. Meron ngayong travel advisory na for sure nakita nyo na. Okay, saan na yung travel advisory dito? Alright. Okay, basahin natin yung travel advisory ng China. Ang sabi dito, Chinese citizens in the Philippines and those planning to travel the Philippines are reminded to strengthen security precautions. In recent times, public security in the Philippines has been unstable. Philippine law enforcement agencies have frequently interrogated and harassed Chinese citizens and businesses. Political rallies, marches, and demonstrations have increased significantly in various places, and the security risk faces by Chinese citizens and institutions in the Philippines have increased. The Ministry of Foreign Affairs and the Chinese Embassy and Consulate General in the Philippines remind Chinese citizens in the Philippines to pay close attention to the local security situation, strengthen security precautions and emergency preparedness, reduce unnecessary outings, stay away from political gatherings and crowded places, abide by local laws and regulations, and aware of falling into security traps and snares. It is recommended that those who intend to travel to the Philippines conduct risk assessments and make prudent travel decisions. In case of emergency, please call the police, and the embassy. So, ibig sabihin, you know what? Ibig sabihin nito, mga kababayan, nakikita na ng mundo. Not only Chinese embassy, recently, I think, nung may Amerikano na dun sa Mindanao na dinukot din, di ba? Nakalimutan ko na yung pangalan niya, yung vlogger. But anyway, dinukot siya, di ba? At hindi pa nga natatagpuan until now kung buhay pa ba siya o gurgur na. Natagpuan ba ang bangkay noong batang yon? Di ba? Sa Mindanao din yon. So ngayon, mga kababayan, ito yung impact na kapag bangag, tuginad sabi ni BF Channel. So ngayon, ito yung impact, okay, ng kapag bangag ang iyong presidente. Okay? Alright, tingnan ko lang to. Ano sabi niya? Okay. Ngayon, okay, sabi niya, mega, Mother Dragon, mega love shoutout, sabi ni Faye Riza. Alright. Impeach BBM, not fit to duty, sabi ni Alden. Alright? Ngayon, okay, here we go. Okay. Even before, may mga talaga, may nagbabadya na nakakatakot na talaga na magbisita sa Pilipinas. Kahit nga Pilipino, takot eh. How much more ibang lahi? Hindi ba kayo takot umuwi? Hindi ba takot kayo umuwi dahil tatamnan kayo ng bala? Or nanakawin yung mga bagay nyo? Recently, yung asawa ni Aisa Sigera, di ba? Nawawala yung gamit. May ninakaw. Only sa bangag administration. Hindi natagpuan ang bangkay ng American vlogger na yun, sabi ni Summer Rain. Oo nga, hindi na nga natagpuan, di ba? So, not only Chinese, not only US, not only yung ibang bansa, yung, anong lahi nun? Polish ba yon? Yung namatay sa Boracay. Russian or I forgot kung anong kanyang
kung ano yung kanyang citizenship. But anyway, hindi lang China, hindi lang Russia o hindi lang Amerika o mga Amerikano ang mayroong agam-agam na mag-travel sa Pilipinas. A Slovak, sorry, yeah. Thank you, Slovak, sabi ni Lila Palangga. That's good. Yeah, Slovenian, tama. Alam nyo, nakita ko yung picture nun, na talagang nakabuka ka at may tusok na parang tinusok ba siya ng kawayan or something. Kawawa talaga yung babaeng, yung biktimang yun. Slovenian. Kamag-anak pala ni ano. Oh, basta wag na lang, okay? So anyway, ganun po katalamak ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. The reason why bagsak ang trust rating ni Bangag. Bagsak sa mata ng ibang lahi, bagsak sa mata ng Pilipino dahil walang malasakit ang mga hinayupak. Walang pakialam sa mga OFW kapag may trouble sa ibang bansa. 'Di ba naalala ninyo nung nag-declare si Papa Trump, si Lolo Trump na yung kanyang first 100 days, 'di ba, na talagang i-deport yung mga undocumented, pero more on yung mga criminal. Criminal lang sinabi ni Papa Trump noon yung mga undocumented. Anong sabi ni Romualdez? Yung babes, Romualdez. Okay? Ang sabi niya ay umuwi na raw yung mga undocumented sa Pilipinas. Imbis na i-encourage niya, papaano solusyonan, maayos yung kanilang mga papeles, umuwi na kayo, ganyan-ganyan. Wala naman silang ibibigay na trabaho kapag umuwi ito mga naging, undocumented na mga Filipino. Di ba? Pati mga pulis nagugurgura na. Speaking of that police, mga kababayan, alright, ano to? Dali lang. Tingnan natin to. Hindi, lagi ganun. Okay. Sabi ni Julie, "Hi, Madam Maharlika, nasa Qatar po ako." Ito. Ito, may nag-comment pala. "Hi, Madam Mar, nasa Qatar po ako." Isa po ako doon sa pinopost nilang picture sa Philippine Embassy. Hindi po totoo na hinuli kami. Natatawa nga kami ng pinsan kasi lahat kami nasa picture. Ay, hindi ko nakita yung picture nyo. Ayan, comment ni Palangga. Kapag po hindi ko nabasa, may nag-send sa akin. Yan. Isang patunay, na fake news ang gobyernong ito. So, ulitin natin, yung mga sinasabing nahuli sa Qatar dahil nag-rally at illegal na nag-rally, fake news po ng gobyerno ni Bangag. Kaya lalo kayong kumilos. Mag-party tayo sa kalsada, huwag yung tigilan. One day, nandyan ako sa bansa ninyo. Pag alis ko dito, surprise lang, wala, dito na si Palangga, magbudots-budots tayo, huwag kayong tumigil. Kasi pag tumigil kayo sa kakagather, kaka-party, kaka-picnic, magtutuwa itong mga julul na ito. Dapat sila talaga si Bangag talaga dapat ang impeach. Wala nang saysay ang mamuhay sa Pilipinas kung mismo ang mga pulis, kung mismo yung si Bangag ay kidnapper. Ulitin ko bago pa kinidnap si Pangulong Duterte ay nangidnap muna sila ng 2 minor de edad sa Turkey. At nakita ninyo, kasama ko yun doon sa birthday ni PRRD. Nagsalita siya doon at nakita nyo naman, nagba-viral na rin yung aming interview. At ang may pakana ng kidnapping ay si Lisa Tanas, si Bangag. Kung kaya nilang dukutin ng Pangulong Duterte, sino ka? So you have to speak up. Kailangan yung manindigan at don't worry sa mga palangga ko na nag-worry pa rin kay Pangulong Duterte. Ginagawa naman ang paraan ni Vice President Sara para yung kanyang mga lawyer, mga team, yung legal team, at ginagawa nila ang lahat ng possibility na maipauwi na kaagad ang Pangulong Duterte. Ang importante, lalo pong ito, I'm telling you ako mismo kahit hindi ko hindi ko BFFC, hindi ko BFFC Vice President Sara. Ako nakikita ko sa kanya, like yung every time na nandito siya, happy siya dahil nandiyan kayo. Yung patuloy niyong pagsuporta, diyan talaga masaya ang Pangulong Duterte. Alam mo, feeling ko talaga naririnig tayo ni PRRD doon. Ako nararamdaman ko kasi hindi naman siguro na sa cubicle siya, no? Sayang pala, pero nakita naman natin parang pinost-shot ako ng itsura ng
kwarto ni Pangulong Duterte at allowed naman sila magpahangin-hangin, 'di ba? Sabi nga ni Pangulong Duterte, nung una ayaw niya maglumabas kasi baka dumiretso siya sa gate. 'Di ba? Baka biglang dumiretso sa gate at umuwi na siya, 'di ba? 'Yan yung joke niya. So anyway, I believe na naririnig tayo. At aside from that, kung di ako nagkakamali, every day, 'di ba? Kasi nakikita natin everyday nandoon si Vice President. Kahapon nandoon si Kitty, si Ma'am Hanelet. Everyday mayroong visit ang family. So, meaning, nabanggit naman ni Kitty na talagang nagpapasalamat ang Pangulong Duterte at ginawa niya lang yung dapat para sa kanyang bayan. So, ang message na ni Pangulong Duterte, pasasalamat, gratitude, at the reason why nandiyan siya ay talagang para lang sa inang bayan. So, wag nating sukuan ng Pangulong Duterte. Ako kahit na hindi na po ako nakatira sa Pilipinas, 'di ba? Hindi ako susuko sa laban na ito dahil lahat tayo dito biktima. Lahat tayo dito biktima mga kababayan. Hindi not for anything else, 'di ba? Na yung iba siyempre yung diyan sa Pilipinas, may nabasa ko kay Pam sa third floor studio, nag-uumpisa na raw silang ano 'yun sabi ni Pam, the boat is sinking na daw. So yung iba lumilipat na ng kabilang, tignan ko, basahin ko eksaktong sinabi niya. Sabi ni Pambansang Dalaga ng Pilipinas, ng third floor studio, I thank you, Pam. Sinare mo pala yung picture namin ni Kitty. Okay, thank you. Alright. Oh. Sabi niya, sa mga tatawid dahil the boat is sinking, galingan ninyo. 'Di ba? May mga tumatawid na. Ang ibig kong sabihin, ako politically, wala akong pakinabang dito. Unang-una, hindi ako tatakbo. Wala akong tatakbuhan. Pero ang gusto ko pong sabihin sa inyo, ginagawa natin to, lalo yung mga OFW, lalo na yung mga nagkatira na sa iba't ibang bayan, ginagawa natin itong support na ito dahil sukang-suka na tayo sa mga bangag sa paggigipit nila. 'Di ba? Dahil si Pangulong Duterte ay Pilipino. 'Di ba anong sabi ni Bangag noon na nangapanya siya? Babangon tayong muli, walang maiiwan na isang Pilipino na magugutom chucho. Ay buha ka ng inang Bangag. Ang Pilipino, si Pangulong Duterte, former president, ipinagkanulo sa banyaga. Tapos ngayon ina-alert nila, sabi ni Browner, na naninindak, nananakot na parang magkaroon ng Chinese invasion, gera-gera, kadyotahan 'yun. Ayan ay pagda-divert sa issue ng buy scam, 'di ba? Na salaula nila sa national budget at sa trust rating na bagsak ni Bangag at itong ginawa nilang Pangulong Duterte, wag po kayong fear-mongering 'yan. Yung mga buwaka ng ina, yan mismo nananakot na magkakaroon ng bang-bang-bang. 'Di ba? Matagal na kayong tinatakot ng mga julul na 'yan. So wag kayong matakot. That I believe ang government ni Lolo Trump is not for war. Ang gusto na niya magkaroon na ng pagkakasundo between China and Russia, 'di ba? Yan yung mga binabanggit ni Lolo Trump na magkaroon na siya ng meetings with two powerful leaders. Not for bang-bang-bang. So itong gagong Browner na ito, 'di ba, ina-alert niya ang 250, parang may nabasa ako. Ina-alert yung mga sundalo. Alam niyo kayong mga sundalo na mga pulis, magising kayo. Kawawa kayo. Lalo yung mga pulis, nabasa ko, delayed ang sweldo. Tignan mo ito yung pulis na pilit nilang tinatanggal. Ito. Ito pala Oh. Yung pulis, yung pangalan nitong pulis na to, asan ka na palangga? Senior ko yun Si Font STV Vlogs. Ano sabi niya? Ito yung pulis. Tignan natin. Ito yung ginigipit din nila Dami message Ito si Palangga. Ito siya Ito 'di ba yung nagsalta siya. Ito nakita mo ba siya? Ito sabi niya. May bago siyang pasabog na bonggang-bongga. Sabi niya PNP Finance Services. Yung CIP, CDP namin, 3 months nang delayed. 3 months, ano yung CIP? Hindi ko na-research. Can you comment dyan mga palangga? CIP, CDP namin, 3 months nang delayed. That is 6,000 pesos times 3 months. So, equals 18,000 times 228,000 personnel equals 4,104,000,000 pesos. Okay? Is it 4 billion? 4 million. 4,104,000. Yeah.
4 billion. Times 1% per month, sabi niya, interest equals 41,040,000 per month. Sabi niya nga dito, imagine 41 million ang kita nila kada buwan. Kung 1% monthly interest lang, paano na lang kung 2% or more? Ang laki ng kita nila, di ba? Mga garapal at mga buwaya talaga. Sabi ni BF Channel, CIP Combat Incentive Pay, thank you Palangga, and CDP Combat Duty Pay. We learned today. So Combat Incentive Pay and Combat Duty Pay. So ayun, delayed for 3 months mga kababayan. Ito police ito, tinatakot-takot din nila itong bata, itong hindi na pala bata, itong kababayan nating ang men in uniform natin. Sabi niya, ang laki-laki ng kita nila, mga garapal at mga buwaya talaga. Okay, sabi niya, yung PBB namin, ano yung PBB? Yung PBB namin, mahigit 1 year ng delayed. That is 20,000 times 228,000 equals 4,560,000 times 1% equals 45,600,000 per month. Ang laki ng kita nila sa pera ng mga tropa. Ninakaw nila at ininvest nila kung saan-saan, pero sila lang ang kumikita at nakikinabang. Buti kung nakakaya nilang ipakain sa pamilya nila. Nakakaya talaga Palangga. Yung mga perang galing sa nakaw, ang kakapal ng muka. Ngayon, anong sabi ng mga administration? Na hindi totoo na may mga nagsasaltang pulis? Eto pulis ito eh. May mga asawa ba ng pulis dito? Palangga, kailangan nyo mag-speak up. Hindi binibigay yung inyong para sa inyo, performance-based bonus. BF Channel, police ka. Okay. So, mga kababayan, okay? So, performance-based bonus. So, itong ating kababayan, may sinulat siya na inaano din siya, nire-reprimand siya ng mga jutang ginimis na PNP. Alright? Ng pamunuan ng PNP. Ayan, meron pa siyang update 11 hours ago. Dahil binigyan siya, inorderan siya ng PNP, sabi dito, yan, pinapakita ko lang, ito mga pulis, manindigan kayo. Ang sabi dito, ang pangalan pala ni Palangga, si Patrolman Francis Steve Fontillas. Patrolman Steve, malupit ka. Talagang naninindigan ka. Sana marami pang sumunod sa'yo, sir. Sana huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot na what? Magutom or whatever. Definitely, pag nagkaroon ng panibagong gobyerno, mare-reinstate kayo kung kayo ay manindigan, magsalita, nasukang-suka na kayo sa mga bangag. You have to have, courage na magsalita. Ito, nagsalita na yung kabaro ninyo. Anong inorderan siya ng, ano sabi ng PNP, ng NAPOLCOM? Considering that all the required counter-affidavit, comment, answer, and other pleadings under oath have already been submitted in connection with the above entitled complaint, the pre-charge investigation proceeding is hereby terminated and the same is now submitted for the determination of the existence of probable cause. Ayan na. Pursuant to Section 2, Rule 14 of the NAPOLCOM Memorandum Circular Number 2016, other one on that. So, alam mo yon, anong sabi niya ni Patrolman Fontillas? After pre-charge investigation, the disciplinary authority before whom the complaint was filed shall designate a summary hearing officer who shall conduct the appropriate proceedings. Wag na kayong magtagal. Sabi niya, excited na akong dumalo sa hearing na yan. Ang tagal, lumanda kayong lahat dahil susupalpalin ko kayo ng Constitution. Napakatapang nito. And sana protektahan din natin itong ating kababayan na naninindigan. Ayan, bata pa yan. Bata pa siya, pero may paninindigan. Kumusta naman yung mga tinubuan na ng ugat na mga general? Kumusta na kayo? Tinubuan na kayo ng ugat? Mga duwag pa rin kayo, mga pisot kayo katulad ni Tore. Kamusta nang sumpa pa kayo? Tangina nyo, di ba? Dapat yun ang kanta sa inyo. Sumpa sa flag, protect and serve the country, serve the people. BS! Ang sarap niyong tuliin mga supot But anyway, mga kababayan, nakakagalit talaga ang ginagawa ng di ba, Aratay is coming. Nakita niyo ba? Yung mga pamilya na bumaboy sa Pilipinas, yung mga dilawan, isa-isa nang inaaratay. You know what I mean, di ba? Nauna na, nung nakaraang taon,
Inaaratay silang lahat. Kaya aratay is coming. Tingnan mo si Bangag. Yung kanyang meeting with the Defense Secretary Hegseth from US. Di ko pa masyado nabasa. But anyway, mukhang naghihingalo na si Bangag. Parang hinahabol ng hininga. Aaratayin kayo at lahat ng mga ninakaw niyong pera sa bayan, papaluwa namin sa inyo. Yan mga kababayan. Ipapaluwa natin sa mga walang hiyang yan. Yes, sila Marlica, wala ako nakapanood ng live chat mo. Since 2017, sabi ni Jerry Michelle Enriquez, you must be busy sa iyong pakikilaban sa buhay palangga. Aratay is real, sabi ni Rebecca Ogata. Aaratayin kayo, alam nyo, nung nagsimula ako ng 2015, na nagdadadakdak dito dahil sa tanimbala na yan at sa balikbayan box, hindi ko tinantanan yung mga dilawan na yan. Sabi ko, aaratayin kayo, kakarmahid kayo, kakainin ng uod yung mga katawan niyo. Okay ba ito? Ano nangyari? Kaya mag-ingat kayo sa bibig ko. Yung bibig na ito, sobrang powerful. Anong sabi ko sa inyo? Kayo, mga palangga kayo in 2022, okay lang yan. Sabi ko, tatanggapin ko lahat ng mura nyo sa akin. Dahil sabi ko, si Bangag ay Kawatan ay ganto ganyan. Look at you now. BFF na tayo, di ba? Di ba? Nagsama-sama tayo sa iisang cause. So itong bibig na to, abangan nyo kung anong sasabihin. Di ba? Kaya ako naniniwala ako, aratay is coming. Aaratayin ka, Li Satanas, buha ka ng ina ka. Hindi mo mapapakinabangan ang perang ninakaw mong drug addict ka, tsoktsakera ka, ano pa, kidnapper ka, smuggler ka, sinungaling ka, Photoshop queen, gago ka, i-edit, leche, nakaupo, tas yung paa ganito, kaiksi, may paa bang ganyan? Ano ka? Daga? Diba? Nakakaloka yung mga editing. Ay, naku, ay, wala namang kahiyan yan, mga palangga. Walang kahiyan yan. So, what do you expect? Tignan natin. Okay. Ulitin ko ha. Galing kay Julie Rodriguez from Qatar. Isa siya sa mga, sabi niya, hi Madam Marlica, nasa Qatar po ako. Isa po ako doon sa pinost nila, na picture sa Philippine Embassy. Titignan ko yun palangga. Can you email me dyan sa maharlica.zel@gmail or Maharlika Network. Email mo ako para makita ko, para, natin mamaya. Mai-post natin. So, okay, dagdag ko pa. Ito, panghuling topic natin. Di ba? Anong ginagawa ng TRICOM sa aming mga vloggers? Kasama ako dyan na gusto nilang umattend kami ng kanilang kadyutahang hearing para i-contempt kami. Nakita ninyo kung paano nila tinakot yung aking mga kasama. Diyan na pag hindi kayo umamin na kayo ay mag-sorry, i-contempt namin kayo. Recently, sa April 3, mga kababayan, supposedly may second hearing dito sa mga nagpakidnap kay Pangulong Duterte. Ano ang ginawa ni Bersamin? Tingnan natin ito. Ano ang ginawa ng mga siraulo? Ito. Ano ang ginawa niya? Ni Bersamin. Okay? Here we go. Okay. Dahil nabuking yung mga kasinungalingan ng mga kidnapper na kasama ni Bangag, pinakidnap ang Pangulong Duterte, in-illegal extract, inabduct ang Pangulong Duterte, di ba? Nagkaroon ng Senate investigation hearing dyan si Amy Marcos, na kung saan pinatawag niya itong mga kasabwat. Sila John Vic Remulla, yung mga julul na yan, nakita nyo naman kung paano sila nagsisinungaling. Kaya nga buisit ako dito kay Amy Marcos, hindi niya pa kinontempt. Napaka-unfair, mga kababayan. Kaya hindi mo na alam, hindi sa alam alam niyo kung gaano katalamak ang problema natin sa Pilipinas. Itong si Amy Marcos, okay, good thing na nag-initiate siya ng investigation. Pero nakita niya, nuknukan ng kasinungalingan, hindi pa niya kinontempt ang mga buwakan ng ina. Doon sa lower house, sa TRICOM, Tridorcom, ang mga vloggers ay tinatakot na mag-sorry or kung ano pa man. Yung kanilang pag-coerce o pagpilit
Pag hindi sumunod sa kanila, iko-contempt nila. Pero ito ngayon, mga kababayan, sumulat March 31, itong Office of the President, Office of the Bangag President, sa Senate President na si Escudero, si Kilay, nagsulat kay Kilay, mga tangina. Tsaka kay Mangga, Diyos ko po, Panginoon, palitan natin yung mga pangalan nila. Ano sabi ni Bersamin? Mr. Senate President and Senator Marcos, we respectfully write to you regarding the public hearings to sabi niya, to be conducted by the Senate Committee on Foreign Relations. In the hearing held by Senate Committee on Foreign Relations on March 20, 2025, officials from various government agencies dutifully attended the same, sincerely answered all the questions to the best of their knowledge and candidly provided all information. Baka nakapin, luto ka ba? Para naamoy ko yung kape. Ano yun? Ayun ba yun? Okay. All information, addict lang. Ano? Yes, please. Thank you, Palangga. Provided all information elicited by the Senate committee members given the extensive disclosures made. We believe that further participation may no longer be necessary at this time, especially considering that the Honorable Chairperson has publicly relayed her comprehensive findings thereon. We reiterate our position on the extent of executive privilege in these proceedings, which we detailed in our letter of 20 March 2025. We believe that all matters not covered by executive privilege have already been extensively discussed. Moreover, as the Senate is aware, there are 4 petitions filed and currently pending with the Supreme Court involving the arrest and surrender of former President Rodrigo Roa Duterte, which are closely intertwined with the agenda items being deliberated in the hearings of the Senate Committee on Foreign Relations. Accordingly, further discussion on the matter in the agenda of the said hearing. In light of these considerations, we must respectfully decline the invitation to attend hearing. Nevertheless, we remain available to extend our full cooperation through other appropriate channels should be there any further clarification required. So, mga kababayan, samantalang ang sabi ng mga julol, yung bungangerang, what the heck? Ano yun? Ay, kape. Kala ko Armalite na eh. Oh my God, yung kape. So anyway, sabi naman ito ni Clarissa Castro, na sasagutin na yung di ba sa press briefing niya mga kasinungalingan, hindi daw pipigilan ni Bangag Jr. yung pag-attend ditong mga involved sa pagdukot kay Pangulong Duterte, nakasabwat din si Bangag. Tapos ngayon sumulat kay Amy Marcos na, nabasa na, rinig yun naman yun, ganito po ka-unfair ang buhay niyo sa Pilipinas. Ang mga kidnapper, nakasabwat ni Bangag na nag-abduct kay Pangulong Duterte illegally, pinapatawag sa Senate, ayaw nilang pumunta at nagdadahilan ang mga buwaka ng GNMS. Ang mga vlogger na nag-express lamang ng kanilang opinion, hinaing, galit sa gobyerno, tinatakot at ikukulong. Kayo uli na mga pulis, okay? Sana gumaya kayo kay Fontillas na hindi takot mawala ng karera. Basta ilabas niya lang ang kanyang saloobin na ang presidente ninyo ay addictus benedictus at wala sa tamang pag-iisip dahil ang ginagawa niya sa inyo, imagine nyo, delay. Yeah? Palangga? Imagine nyo, delay yung kanyang mga sweldo, yung mga bonuses, yung mga allowance. Is that fair? Delay naman pala yung mga sweldo eh. What's the point? Nagtrabaho kayo dyan. Meron bang nagtatrabaho, naggaganon kayo dyan, pinataya niyo yung buhay nyo, as dinidelay yung sweldo, nilalagay lahat sa butod ni Lisa Tanas, pinagpa-party sa LA, pinang-sisinghot. Anong buhay meron kayo dyan sa Pilipinas? Kami dito, ang kasama ko mga palangga, ang ganda ng mga outfit nila, mukhang rarampa na naman itong mga ito. So anyway, nagbubuwis din ng buhay. Nagbubuwis ng pera, ng pagod, and everything. How about you? Men and women in uniform. Kailan kayo maninindigan? Kung tutusin, kami dito, wala na kaming pakialam dyan kung tutusin eh. Dahil kahit papaano nga, okay na yung life namin.
Pero concerned pa rin kami sa inyo. Pero bakit kayo bahag ang buntot? Bakit kayo duwag? Bakit kayo takot sa isang mga kidnapper katulad ni Lisa Marcos? Sa julol na yan. Bakit kayo takot dyan? Sinisigaw-sigawan kayo. PSG, alam nyo, sinisigaw-sigawan kayo. May nagugurgur na sa inyo, tanga pa rin kayo. Di ba? Hindi kayo nahiya sa mga anak ninyo? Delayed sweldo nyo. Ang nakikinabang lang yung mga general na nakadikit sa kipay ni Lisa at sa ngiwi ni Bangag. Pero kayong mga nasa lower, nga, manindigan kayo. Kung kaya ni patrolman pa lang yan eh. Patrolman Fontillas na banggain ang Bangag at manindigan, sabihin ng kanyang hinaing na hindi kayo binibigyan ng sweldo. Kayo ay inupuwersa, kayo ay ginigipit kung ano ng mga kaso. Kung, my God, 228,000 kayo? Manindigan kayo, oy. Unless sakupin ko kayo. Gusto nyo, sakupin ko na lang kayo. Ako nasa sakop sa inyo. Di ba? Total, nagpakat uto-uto kayo sa Bangag eh. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.